Bawat koponan sa PBA ay meron mga kanya-kanyang rules or tinatawag na house rules. Ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay meron din house rules na kung saan dapat manatili at maging stricto sa house rules at dapat sundin ito ng mga players nila. Isa sa mga posibilidad na nagkaroon ng pagkakasala si Gio Halalon sa rules ng Magnolia. Alam natin na mayroon ng problema si Gio Halalon sa mga nakaraan taon pa sa Magnolia. Pinagbigyan lang ito ng pagkakataon pero sa pangalawang pagkakataon ay hindi na nga po pwede. Ayon nga sa mga ulat, mayroon daw inilulutong negotiation ngayon ang Magnolia Pambansang Manok Templados at ang Northport Batang Pier involving dito si Gio Halalon. Alam natin na isa ito sa mga important piece ng Magnolia si Gio Halalon, pero hindi alintana ito ng Magnolia na importante man siya sa lineup, pero pasaway naman ay hindi nila pinapayagan or tinutolerate ang nasabing gawain ni Gio Halalon. Marami ang nagtatanong, ano ba ang mga nakaraan netong pagkakasala ni Gio Halalon sa team? Isa nga sa mga controversial na player itong si Gio Halalon dahil meron pala ito nakakasamang ibang babae sa nakaraan netong kasalanan, pero pinagbigyan ito ng management at ng coaching staff. Alam mo ba na ang coaching staff at management ng Magnolia is a family matter? Ayaw na ayaw nila na magkakaproblema ang kanilang players pagdating sa pamilya. Kaya naman kung napapansin nyo, kung naman nanonood kayo ng PBA, ang nasa likod ng bench ng Magnolia ay mga asawa ng mga players. Kaya ito ngayon ang rules na dapat or naulabag ni Gio Halalon. Ayon nga sa isang report, meron na naman daw ito at nahuli na naman daw ito na meron na naman daw nakaka-chat or nakaka-date na ibang babae. Hindi naman tayo sigurado kung totoo ba yon, pero ayon sa isang report ay inilagay na daw ito sa trading block ng Magnolia, at ayon nga sa report ay malaki ang posibilidad na ang destinasyon nga ni Gio Halalon ay ang Northport Batang Pier, at ang posibilidad na pagtitrade ng Magnolia sa peak ng Northport Batang Pier sa number 5 pick na kung saan malaki ang tsansa na makukuha nga ng Magnolia ang nasabing player na si RG Abarentos. Si RG Abarentos ay pamangkin ni Johnny A na kung saan huling naglaro sa UAAP sa FEU Tamaraw sa ilalim din ni Coach Johnny A. At pagkatapos ng kanyang stint sa UAAP ay lumipat ito ng Korean Basketball League at dinumina ang Korea. At pagkatapos noon ay lumipat sa Japan. So napakarami na ng experience ni RG Abarentos dahilan para pagka-interesan ito ng Magnolia. At tekto hindi lang sa international stage kundi kasama na ang Gilas Pilipinas. Alam natin na napakaganda ng ipinapakita ni RG Abarentos sa Gilas, kaya naman hindi katakataka na bibitawan talaga ng Magnolia Pambansang Manok Templados itong si Gio Halalon, kung ang magiging kapalit naman ay si RG Abarentos. Si RG Abarentos, isa ito sa mga floor leader ng mga nakaraan liga or sa kanyang ligang pinaglaruan sa KBL at sa Japan. At dahil nga isa itong two-way player, pwede maging defensive specialist at syempre offensive specialist. Napakagaling nito mag-orchestrate ng mga play para makatulong sa kanyang koponan. Bago pa man magretiro itong si Mark Baroka, gusto nga ng Magnolia Pambansang Manok Templados na makahanap din ng parehas kay Mark Baroka, at ito nga nakikita nila kay Gio, rather kay RG Abarentos sa ilalim ng kanyang uncle na si Johnny A. Mas mai-improve pa
ni RJ ang kanyang performance. Kaya aabangan natin kung sa mismong draft day ba iti-trade itong si Gio Halalon or pagkatapos ng draft day. At malaki ang posibilidad na ang number 5 pick ang ibibigay ng Northport Batanguer. Ano sa tingin nyo? Patas ba ang nasabing trade negotiation na nagaganap ngayon? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Adrian Dolay at sa Dulay Family, Anthony Laquialon at sa Laquialon Family, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Michael Rosalado, Bernijan Cordoba at si Mr. Sumalinog Reynante. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko na Pulgoso Half Court Press PH at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.